Ka-Hears, panoorin po natin ang nagkukontrahan na pahayag na ito ni Pastor Bacalares. Ang trabaho sa magtiayon, balaan. Muna nga mo resulta sa bata nga gipakatao nga gibalaan. Sinasabi niya ng bata ay tao. Ngayon, sa ikalawang pahayag niya, sa Dios. Mula akong pangutan na karon, ang bata ba tao? Yes or no? Tinatanong siya kung ang bata ay tao. Ano pang kanyang sagot? Ang bata dili tao kundi bata. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kung yung ka nga ang bata tao ba? So ako answer na no. Which is super genius, big brain moves. Tinanong siya kung ang bata ay tao, sagot niya, hindi tao dahil ang bata daw ay bata at hindi tao. And sa sobrang iwas po sa talata na utos po ng ating Panginoong Hesus na gawing alagad niya ang lahat ng mga tao sa mundo, nakakalito ngayon ang turo ni Pastor. Sabihin ba namang hindi tao ang bata? Kung hindi tao ang bata, sa anong uri ngayon ng mga likha ng Diyos na papabilang ang bata? Kung hindi tugma na sabihing tao ito. Ayon nga po sa referensyang ito, sa pangalawa, nilikha niya ang langit. Ang tuyong lupa at halaman ay nilikha sa ikatlong araw. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, ang buwan at mga bituin. Ang mga hayop sa tubig at langit ay ginawa sa ikalimang araw. At sa ika-6 na araw, ang mga hayop sa lupa at mga tao ay nilikha niya. Ito rin po ang mababasa natin sa Genesis. Now, saan dito gustong isama ni Pastor ang mga bata? Sa mga hayop? What? Nako po. Sa sobrang iwas po sa argumento ng infant baptism, ginawa na ni Pastor na hindi tao ang isang bata. Ang pagsasabing hindi tao ang bata o sanggol ay hindi tama po at hindi wasto. Ang bata o sanggol ay tao rin, bagamat sila po ay nasa yugto ng kanilang pag-unlad at paglaki. Mahalaga na kilalanin at igalang ang kanilang pagkatao mula sa simula ng kanilang buhay. Ang sanggol o bata ay mayroon ng buhay at pagkatao mula sa kanilang pagkapanganak. Sila po ay may sarili ng damdamin, pangangailangan at karapatan na dapat respetuhin at protektahan. Kahit sila po ay hindi paganap na nakakapagsalita o nakakapagpahayag ng kanilang sariling opinyon kagaya ng isang malaking tao, sila po ay tao pa rin na may dignidad at karapatan sa buhay. Sa mata po ng batas at moralidad, ang bata o sanggol ay tinuturing na tao at mayroon silang mga karapatan at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso o karahasan. Mahalaga po na bigyan sila ng tamang pangangalaga, pagmamahal at pag-unawa upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang pag-unlad at paglaki bilang mga responsableng miyembro ng lipunan. Now, sa Biblia po, maraming talata ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa conception at nagpapakita na ang sanggol sa sinapupunan ay kinikilala bilang isang tao. Narito po ang ilan sa mahalagang talata na nagbibigay po ng linaw sa pananaw po na ito. Sa Awit chapter 39 verse 13 to 16, sa talata pong ito ay pinapakita na ang Diyos ang lumikha at naghubog sa atin mula sa sinapupunan. Ipinapakita rin dito na bago man tayo ipinanganak, alam na ng Diyos ang ating buong pagkatao. Pangalawa, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, ang talata pong ito ay nagpapakita na bago pa man ipinanganak si Jeremias, siya ay kilala na at may layunin na sa paningin ng Diyos. Ipinapakita dito na ang buhay ng tao ay may halaga at layunin mula sa simula pa lamang ng kanyang pag-iiral. Sunod po dito sa Luke chapter 1 verse 41 to 44, sa talata pong ito ipinapakita na si Juan Bautista na nasa sinapupunan pa ni Elizabeth ay nagalak sa pagdating ni Maria na nagdadala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Pinapakita po dito na ang sanggol sa sinapupunan ay may kakayanang makaramdam at tumugon sa mga espiritual na kaganapan. Sunod po dito sa Exodus chapter 21 verse 22 to 25, dito po ipinapakita ng pananakit sa isang buntis na nagdudulot po ng pagkawala ng sanggol ay may kaukulang parusa. Ipinapakita nito na ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ay may halaga at may karapatang protektahan. Sa mga talata pong ito malino na ang Biblia ay nagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa conception. Ang mga sanggol sa sinapupunan ay tinuturing na tao na may sariling pagkakilanlan at halaga sa paningin ng Diyos. Ang mga ito ay nagbibigay diin na ang buhay ng tao ay banal at dapat igalang at protektahan mula sa pinakasimula ng pag-iiral nito. Kaya sana'y maituwid ito ng kapatid natin na si Pastor Bacalares upang hindi naman ma-mislead ang kanyang mga miyembro. So ayun po mga peers, kung nakatulong po ang video natin ito, please like and share, ibahagi pa natin ito sa mga kakilala natin upang mas marami pa ang matulungan at mas marami pa ang maabot na ating mga ginagawang evangelization.
Please don't forget to subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. From the UIT Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapulian. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodeo at Iglesia. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Cabornoff ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa, and God bless po sa inyong lahat mga kapatid.